Balang araw, mangyan. Isa po ako sa mga nakikinig sa iyong kwento. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ryan. Nakatira malayo sa kabayanan. Nais ko pong ibahagi ang aking karanasan sa aking gabay. Opo, mangyan. Ako po ay sa pagkabata ay nagtataglay na ng gabay. Isa siyang engkanto na malaking aso o elemento. Siya ay lagi kong kasama sa pool ng aking pagkabata. Lagi niya akong tinutulungan sa mga gawain, sa mga problema ay lagi siyang nandyan para ako ay damayan. Minsan nga ay ako ay napaaway sa eskwelahan, ngunit agad siyang dumating nang ako lang ang nakakakita. At yung bata na naging kababag ko ay kanya agad pinakusahan. Naawa ako sa bata na umapi sa akin kasi halos naman yung paa nito ay pumaga. Nakiusap ako sa aking gabay na pagalingin na o bawiin na ang sula na ibinigay niya sa bata, at agad naman itong nakinig. Napakabait ng aking gabay hanggang sa pagtanda ko. Sa edad na 15 anyos ay kasama ko siya. Dumating pa ang mga araw, mga buwan ang lumipas, na maalam sa akin ang aking gabay na babalik muna siya sa kanilang daigdig. Masyado akong naging malungkot sa pagkakataong yon, mangyan, kasi wala na akong magiging kakampi kung may aapi sa akin. Sinabi niya sa akin na magpakabait ako at maging mapagpasensya. Halos magtatatlong buwan na nun, tanda ko pa, na hindi ko na siya nakikita. Sinubukan ko na pumunta sa kanyang tirahan sa isang malaking butas na buhay na puno. Doon kasi siya unang nagpakita sa akin. Doon kami naging magkaibigan sa lugar na iyon. Kaya dumating yung araw na naisipan ko na puntahan siya doon. Hindi naman nasayang, mangyan, ang aking pagod, kasi siya ay nagpakita na meron ng kasama. Ang gabay ko pala ay may sarili na ding pamilya. Ngunit bago siya nagtuluyan nagpaalam ay meron siyang binigay na isang uri ng bato na magiging gamit ko daw sa lahat ng oras. Magiging sandata ko sa masasama, sa tao man o sa masasamang engkanto. Binigay niya sa akin ang tinatawag nila na mutya ng kidlat. Sinabi niya din sa akin na maaari ko itong magamit na panggamot sa malalalang karamdaman. Ilagay lang daw sa tubig na mula sa bukal. Sa tuwing hawak ko ang batong iyon na binigay ng aking gabay, ay hindi ko maipaliwanag na para bang yung katawan ko ay nadadagdagan ang lakas, na parang may dumadaloy ng mga kuryente sa aking balat. Nagpaalam na nung mga oras na yon ang aking gabay kasama ang kanyang pamilya, at ang puno na may malaking butas ay tuluyan na ding naglaho.
Simula nun ay naging isa ako manggagamot dito sa aming baryo. Salamat po sa pakikinig sa aking binahagi na kwento o ang kwento ng kabataan ko at ng aking gabay. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Ayan, pagpasensyahan nyo na po kasi yung kwento bilis na tapos kasi nag-burn out. Yan, isang mapagpalang gabi mga kamangyan. Muli po, agimat na mangyan.